Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, June 27, 2026. Yung ating southwest monsoon o yung habagat ay patuloy nga po yan nakakaapekto sa may western section ng ating bansa, including Metro Manila. Kasama rin po ang Palawan, Mindoro provinces, ang western section ng Visayas ay apektado rin nga po nitong habagat. Asahan nga po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan na may kasamang malalakas na pag-ulan. At yung cloud cluster nga po, yung minomonitor natin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mas tumaas pa nga ang tsansa niya na maging isang low pressure area anumang oras ngayon. At ayon po sa European Center sa ating advanced weather forecast, ito po'y posibleng mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At mag-ingat nga po yung ating mga kababayan sa parte ng Visayas at ng Bicol region at ng Mindoro provinces dahil posible po itong tumama sa ating kalupaan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, possible nga po mamayang alas 2 ng hapon ay maging isang low pressure area ito. At posible nga asahan natin pagdating nga po ng alas 8 ng gabi mamaya ay ito po ay yung pinaka-sentro po niyang low pressure area na yan ay posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility kung hindi nga po magbabago yung kanyang senaryo. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito po ay nasa eastern section nga po ng Visayas. At pagdating naman po ng madaling araw ng June 28, ito po ay makikita natin ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng June 28, ito po yung kanyang magiging possible scenario, almost stationary nga itong nasabing panibagong sama ng panahon. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon bukas, June 28, ito po ay almost stationary pa rin po bilang isang low pressure area. At dito po medyo tumataas na yung chance niya na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, June 28, ito po ay posibleng mag-develop na bilang isang tropical depression at nasa eastern section pa rin po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng June 29 ng madaling araw, bilang isang bagyo, almost stationary pa rin itong sama ng panahon. At pagdating nga po ng alas 8 ng umaga ng June 29, ito po ay bahagyang didikit na dito nga po sa may eastern section ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dyan dahil maapektuhan nga po tayo nitong posibleng panibagong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon ng June 29, magpapaulan na po yan sa halos buong Visayas, kasama na po ang Bicol region. At ganun din po sa may parte ng Mindanao at tong western section ng ating bansa ay papaulan din naman ng southwest monsoon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito po ay nasa coastal water na nga po dito sa may Eastern Samar. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dahil posible nga po yung kanyang landfall scenario. Medyo mabagal nga yung pagkilos nitong bagyong ito. At pagdating nga po ng alas 5 ng umaga ng June 30, posible nga mag-landfall po yan dito sa may Eastern Samar. At mag-ingat at maghanda nga po yung ating mga kababayan. Apektado rin po niyan ang Bicol region. Pagdating naman po ng alas 11 ng umaga ng June 30, ito po ay babaybay niya itong Visayas. At pagdating nga po ng alas 5 ng hapon ng June 30,
Dito naman po yan, bagyang angat ng kaunti yan. Dito nga po sa may parte ng Romblon. Apektado na po niya ng Metro Manila, Palawan, Mindoro provinces at halos sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng June 30, ito po ay nasa parte na ng Mindoro provinces, dito nga po sa may coastal water ng Mindoro provinces, kaya maghanda na rin po yung ating mga kababayan dyan. At pagdating naman po ng July 1 ng alas 2 ng madaling araw, posibleng maglandfall po yan sa parte ng Mindoro provinces. At pagdating po ng alas 8 ng umaga ng July 1, ito po ay lalabas na sa landmass ng Mindoro at magpapaulan pa rin po yan sa may Mindoro, sa may Palawan, including Metro Manila. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito po ay nasa parte na ng West Philippine Sea. At bukod nga po dyan, merong isang malaking bagyo o malakas na bagyo na mabubuo pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at ito pa nga yung kanyang magiging possible scenario. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dahil pag nasa parte na ng West Philippine Sea itong posibleng panibagong bagyo, ay mas lalakas pa nga po ito pag andito sa may parte ng karagatan. At ilang araw pa rin po tayo maapektuhan ng mga pagulan yan dahil nga po sa paghatak nito sa habagat. At posibleng dumiretso po yan sa may parte ng Hong Kong at makakaapekto na sa ating bansa itong habagat. Kaya mag-iingat nga po yung ating mga kababayan dyan. By July 5, ito nga po yung ating next possible scenario, ay magiging maayos at magandang lagay ng ating panahon, pero makikita nyo naman na magkakaroon nga ng panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa. Pero ito po ay isang posibleng malakas na bagyo, pero as of now mababa naman ang tsansa niya na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero since malayo pa po ito, kagaya nung unang prediction natin sa naunang bagyo na malayo yung kanyang magiging direksyon, pero ngayon ay tatama nga po sa may parte ng Visayas. Kaya mag-ingat nga po tayo dahil since malayo yung mga prediction, malayo pa itong mga prediction ng European Center, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong dalawang magkasunod na bagyo na ito. Yung unang bagyo nga po ay posibleng tumama sa parte ng Visayas, at ito namang isa ay medyo mababa ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.